Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. Nag-check na po ba kayo ng inyong mga content monetization na makikita sa inyong professional dashboard? So kakatapos lang nga po ng August 31, 2025 at mapapansin natin may mga changes, may pagbabago na nga po na visible sa ating mga account. So what's next after August 31, 2025? Facebook New Content Monetization, Evolution Explain. So, ito nga yung big changes na nangyari nga po dito kay Facebook last day or kahapon, yesterday, August 31, 2025. But wait, yung pagbabago na to, hindi pa to tapos. Meta has bigger plan for the content monetization program. And if you want to stay monetized, you need to know what's coming next. So, pag-usapan natin guys na maikli lang, ano yung pwede nating i-expect? Magiging mabuti ba tong update na to or makakasama sa ibang creator or sa ibang user? The transition is over. What's new? So ano nga i-expect natin ngayon? So silipin muna natin yung ating professional dashboard at makikita natin na meron nang nakamark doon na makikita nyo sa inyong mga individual tools. But wait! Panoorin muna natin tong update dito sa Facebook for Creators. Ano yung mga nadagdag? Actually, last August to, nilaunch. Pero baka hindi nyo pa to napapanood or hindi pa kayo updated. Panoorin nyo para magkaroon kayo ng idea. Lakasan lang natin. Ayan. And play ko lang, guys. Happened this month that's important for creators like you. Your one-stop shop for creator tools just got better. We refreshed Professional Dashboard with some new updates on web, including a new home screen with insights that you care about. The simplified navigation helps you more quickly find essential tools and a more consistent experience across mobile and web. We also introduced new metrics so you can... So guys, ito yung tinatawag na new metrics. So, gamit na gamit po ito, lalong-lalo na kung kayo po ay nakapokus sa retention rate. So, yung audience retention is nakabase po yan kung gaano katagal nanonood yung mga viewers natin. Ano nga ba yung positive result nun sa ating account? Once na yung mga viewers natin sa ating mga video is mas matagal silang nanonood or tinatapos yung mga content natin, mas malaking possibility na yan po ay ipakita ni Facebook sa wider audience, mas dadami yung likes or yung engagement. Kapag po nakita ni Facebook na tayo ay nakaka 80% or 100% ng duration or watch time yung ating video, for sure magta-top rank po yan. So makikita natin dito sa bagong update ni Facebook sa ating audience retention. So ito yung isang update. At makikita din natin yung ating earnings nga po na simplified na doon sa content monetization program. Okay? So, makikita nyo guys dito, may 3-second video and 1-minute video. So, mas marami bang na-hook kaagad sa 3 seconds ng inyong video or maraming nanood ng 60 seconds or 1-minute video. So, nakabase po yan. So, kinocompute ni Facebook yan. And yung view rate pass for 3 seconds is dapat nasa 80 or 100%. Which is good or positive or mark as ano yan, good tawag dito, insight sa inyo, pati na rin kay Meta. Alright, so tuloy natin. Pinpoint what's resonating and make it easier to replicate that magic for long-term growth and engagement. These new metrics include views over time, view rate, and retention. You can find these new insights within the post-level insights of your professional dashboard on mobile, and it's coming soon to web. I am so excited for this one. Ito pa guys. Kung familiar kayo kay Mr. Beast na yung kanyang mga video ay merong lip sync na different language yung ginagamit. Well, nandito na din yan kay Meta. So, ito po ay sa ibang bansa pa lang applicable. Pero alam naman natin, soon magkakaroon din yan sa Pilipinas. Like for example, nagsasalita po ako ng Tagalog, magkakaroon na po ng AI features yung Facebook or yung Meta wherein hindi na tayo mag-i-English pa kasi meron na yung AI translation na tinatawag. So, well, ito yung inaabangan natin na maging available dito sa Pilipinas. Kasi nga, kapag po yung ating content ay Tagalog tapos auto-translate siya ng
ng English, pati yung ating lip sync is sumasabay gamit yung artificial intelligence, which is good for us creator. Kasi nga, mas malawak yung pwede nating makuha na reach or engagement all over the world na yan. Depende, like for example, Spanish, 'di ba? So kung yung Tagalog ko, hindi ko na kailangan magsalita or maglagay pa ng caption in Spanish. Gamit nga po yung Managed Voice Translation, which is ang galing talaga ng AI, ano? 'Di ba? Hindi lang sa pag-create ng video. Hindi na tayo mahihirapang mag-caption ng English or Spanish or other languages na matatranslate yung video natin. Pati yung ating sinasabi or yung lip sync natin. Di ba? So, well, abangan natin to sa mga susunod na araw. Meta AI translations are here. Once you turn it on, Meta AI automatically dubs and lip syncs your reels into another language. It uses the sound and tone of your voice so it sounds authentically you. And the lip syncing feature automatically matches your mouth's movements to the translated audio so it looks like you're actually speaking the language. This is a great way to reach a new audience as a creator. And Diba? that's it for now. You can follow Galing. Galing nun. Yun yung nabang ko yung last part. Kasi, hindi lang sa Pilipinas yung audience natin, posible, di ba, magkaroon tayo ng mga international viewers, lalong-lalo na kung maka-jackpot tayo. Yung mga top-tier country, ano nga ba yung mga top-tier country? USA, Japan, Canada, wherein kapag po napakita o nakita nila yung video natin doon, mas malaki yung posibleng kitain sa revenue. So, abangan po natin yan sa mga susunod na araw, linggo, buwan, or taon. Hindi natin alam kung kailan yan darating dito. Di ba? So, well, don't worry, update ko kayo every time na meron tayong bagong video. Kaya kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe, di ba? So, pakita ko lang sa inyo yung ating for creators. professional dashboard para may idea kayo. Ayan. Punta lang tayo dito sa professional dashboard. At punta lang tayo guys dito sa monetization. Makikita natin guys dito yung ads on reels. Ito yung one na individual tools. Pangalawa po yung in-stream ads. And then yung performance bonus. Etong bonus. Ayan, bonuses. So makikita natin dito sa ads on reels. Ayan, meron na siyang mark na parang warning sign. Nakalagay dito, ads on reels is no longer active. Go to content monetization to explore explore your recent earnings. You can still access your performance information here until October 3, 2025. So, ano nga ba yung expect natin sa October 3, 2025? For sure, tatanggalin na po ito ni Facebook. Itong ads on reels, mawawala na yan. In-stream ad, check din natin kung same lang. Ayan, loading. Ayan, same lang guys. Makikita nyo guys dito, in-stream ads is no longer active. So, hanggang October 3 na lang makikita natin itong individual tools nito. Kasi wala na naman tong use di ba? Hindi na naman talaga, wala na namang effect sa ating monetization yung mga individual. Which is, nandito na tayo lahat sa content monetization to explore recent earnings. Doon natin makikita. Okay, so saan nga ba dito sa content monetization? Ayan. So, by category or yung earning estimated natin sa loob ng 28 days ay nandito. Ayan, nandito halos lahat yung ating video formats, yung long form video, yung short form video, yung non-video formats naman, included po din yung photos, text and stories, and yung extra bonus. Ayan. So, depende po kung may offer sa inyo si Facebook. Like for example, makikita nyo guys dito yung extra bonus. Ako hindi ko pa siya nakikita. Sabi dito, para maka-earn ako ng extra 10 bonus, $10 bonus, join the lifestyle challenge. Create 3 lifestyle posts within 7 days using a hashtag FB lifestyle. Earn post must have at least 16,000 reach to earn a $10 bonus. So, 4 day left na lang po ako. So, hindi ko to alam guys. Check natin yung pass. Wala namang offer sa akin. So, ayun. May makikita nyo na din dito yung bonus or yung extra bonus. Diyan, under ng content monetization program. Alright? So, punta na tayo guys dito sa topic natin. So, yung content monetization next evolution.
Sabi dito ni Facebook, based sa article or sa research or data na na-gather natin, magpo-focus si content monetization program on video first content. Ito nga po yung short video, long form video, or live stream. Expect strictly eligibility. Sabi dito, bulong-bulungan of higher watch time requirements and more engagement-based metrics. So, the higher the engagement, the higher the potential revenue. So, hindi na po nakabase kung kayo po ay nakagain ng millions of views. Basta po yan ay maraming engagement, doon po tayo nakabase ng kitaan. The higher the engagement, the higher the earnings. Ito pa yung pangatlo, AI-driven recommendation system will prioritize engaging creators, not just popular ones. O, di ba? So, nakapokus si Facebook sa engaging creators or videos. Okay? So, kayo na po bahala. Explore natin yung mga pagbabago pa dito. Napapansin ko guys, once na may mga trending, yung talaga yung nakikita natin sa ating page, di ba? About politics, about baha, about DPWH, mga ganyan, di ba? Andiyan na nakikita natin sa Facebook kasi nga yan po yung trend. Wherein kapag pinanood niyo po yan ng matagal at na-detect po ng artificial intelligence na gumugol kayo ng ilang minuto or ilang video yung mga tinapos nyo regarding sa mga popular topics or yung mga trending news, yan na po yung ibibigay sa inyo ni algorithm. Okay? Kaya again and again, wag po tayo dapat yung i-consume ng social media. Dapat tayo mag-produce ng content, lalong-lalo na kung creators po kayo. Okay? Pansin po natin kapag napunta tayo sa Facebook, doom scroll na yan, doom scroll. Instead na gumagawa tayo ng engaging content, tayo na po yung na nood. Hindi na tayo yung gumagawa para mag-share ng valuable content. 'Di ba? So, kung totoo, comment mo naman dyan, related or relate ako dyan. Okay? So, what creators should watch out for? So, ano yung mga dapat nating abangan? Policy violation, instant demonetization. Okay? Be very careful, guys. Policy violation equal instant demonetization. Isang violation lang, possible na mabigat na violation na nakikita ko na struggle yung mga creators na nagme-message sa akin. Pasensya na kung hindi ko talaga kayo ma-message sa Messenger. Sobrang dami ko guys ginagawa din. And again, tayo po ay nakapokus ngayon sa affiliate partnership program wherein hindi lang po sa Facebook tayo nakapokus, pati rin po sa TikTok. And alam niyo naman, kung makikita nyo guys dito yung aking earnings sa content monetization. Ayan $92. So, kung dito lang tayo, guys, kukuha ng ating revenue or pagkakitaan, matagal tayo bago talaga makausad-usad. Kaya, guys, nag-explore tayo ng iba pang pagkakitaan at yun naman po yung ginagawa ko dito sa channel natin para i-share ko sa inyo. Actually, guys, last month, nag-gain tayo ng 30,000 pesos sa affiliate partner ng TikTok. So, panoorin nyo na lang yan after this video. And ganun naman po tayo dito sa ating YouTube channel. Sinishare po natin yung posibleng na opportunity para sa ating lahat. At hindi lang tayo mag-rely sa isang way of earnings sa social media. Alright? Kung nagustuhan mo yun, please subscribe na. Diba? So, again, yung mga na-encounter ko ng mga violation na sinesend sa akin, community guidelines, iwasan nyo pong mag-post ng mga explicit content, yung mga road rage, your violence, yung mga danger, yan, ano pa ba? Yung mga madudugo na, ayan, suntukan, mga ganyan. Iwasan nyo yan, guys. Kahit po shinare nyo lang yung page or yung video, posibleng maging subject kayo for demonetization. So, be very careful, guys. Hindi ko kayo tinatakot kasi nga nangyari na po sa akin yan. I just sharing po kung ano po yung na-experience ko personally sa aking personal account. So, pangalawa, non-video creator will struggle more than ever. Yung mga non-video, ano nga ba yan? Yung mga photo, text, and stories lang, hindi tayo nag-upload guys ng mga video format, posible mag-struggle tayo kasi nga nakabase po sa ad revenue. The higher the retention or yung panonood ng isang viewers dyan sa
video nyo, kung ilang beses pinanood, posible mag-place ng ad si Facebook po dyan para mapanood natin o mapanood ng mga consumer. Alright? So, algorithm will heavily reward creators with strong audience retention and consistent uploads. So, ito po yung nire-reward ni Facebook. Yung matataas na retention, yung pananood doon sa inyong mga video, dapat po talaga natatapos ng viewers ninyo. So, pag-aralan natin yung 3-second hook na tinatawag at yung call to action na tinatawag. Okay? So, consistent upload, napaka-importante po niyan. Sabi nga po natin, at iba pang creator, consistency is the key. So, yan lang po ang susi natin para maging effective at maging successful po tayo dito sa social media. Okay? So, opportunities after August 31. Siyempre, meron pa rin tayong mga opportunities na pwedeng abangan. Number 1, more ad placement inside videos. Higher revenue potential. So, again and again, the higher the engagement, the higher the rewards or ads revenue na naghihintay po sa inyo. Okay? Kung kayo po ay nagmi-million views at million engagement, expect nyo na malaki ang kikitain nyo. Expansion of affiliate partnership. Ayan, ito po yung ating sinubukan over the past 2 months at meron po talagang resulta. Lalong-lalo na sa TikTok, Shopee, Lazada, or kung nasa ibang bansa kayo, baka po pwede kayong mag-partner sa Facebook at Amazon, 'di ba? Sa Philippines kasi walang Amazon eh. Pero kung na-located kayo sa ibang bansa like US, possible magkakaroon kayo ng affiliate partnership, ililink niyo yung inyong Amazon affiliate account. Alright? Yung last, stronger creator marketplace for brand deals. Ayan, abangan natin to guys, yung mga brand deals na yan. Alam niyo po ba, sa Black App or ito po yung TikTok, mayroon po mga brand deals na tinatawag. So, pwede kayong padala ng libreng produkto in exchange sa 2 or more videos na pwede nyo i-upload. So, ano yung advantage nun? Free products, free video, or free content na mapoproduce nyo kasi nga hindi na kayo gagasto sa produkto at pwede kayong mag-create ng video. Kapag pinagsama nyo yan, libre na yung produkto nyo at kapag po nakapagbenta or nakabenta kayo, meron kayong commission na naghihintay doon sa mga seller or brand na makokontak nyo. Okay? So, wait lang natin yan. Alam nyo naman kung ano naman ginagawa ng Black App, possible gagawin din yan dito sa Blue App. So, wait lang natin at again and again, lahat po ng mga pagbabago na abangan natin or changes or good news, i-share po natin yan dito sa ating YouTube channel. So, ito yung big lesson or takeaway. The August 31 cut-off was just the beginning. Facebook is making content monetization program the future of monetization. But only serious video creators will thrive. So, matibay guys talaga, no? Alam ko din, nakikita ko na sobrang struggle tayo ngayon sa ad revenue. Pero, ganun pa man, buti na lang umabot kayo sa dulo na to kasi nga hindi lang naman po ad revenue yung ating pwedeng subukan. Pwede na tayo mag-affiliate. So, yon, buti. Umabot kayo sa video natin hanggang dulo, guys. If you adapt now, you'll ride the wave. Okay? If you ignore it, you're left behind. Ganun lang naman kasimple. Kung ano yung mga pagbabago, AI evolution or revolution man yan, well, kailangan natin makita yung good side niyan. And kapag nakita natin yung good side, pwede tayo guys magkaroon ng opportunity dyan. Alright? So kung umabot kayo dito guys, don't forget to subscribe, click the bell icon, at mag-comment po kayo dyan ng next topic na pwede nating talakayin. Maraming salamat sa pagtapos ng video natin at hindi pag-i-skip ng video. Malaking tulong po yan sa atin. Maraming salamat. Magkita-kita po tayo ulit sa next video. Bye-bye.